Potentially winning this game is medyo mabigat para sa kanila. Lalo na, alam naman natin, LGD sila dati, pero ngayon Black Shore sila, na medyo malaki talaga yung parang potential ng team na to dahil they're currently at the top, lalo na Malaysia region pa sila. Okay, so Black Shore Esports, nagtanggal sila dito ng Mai. So there's no hard engage in the early stages of the game. Tandaan natin na si Mai, isa yan talaga sa mga heroes na posible mo masabi na once na nag-hit siya ng level 4, that is a power spike in itself. And ayaw din nila ng Ming. So, naisip ko dito, Dasha, parang ayaw ata ng Black Shore Esports dito na maging aggressive agad-agad yung side ng Revenant. Yung magandang sagot nga doon kasi gusto nila mag-early. Yun yung pinaka nakikita ko dito. Kasi madalas na pinagtatapat nila is Lady Sun and Ming. And without the Ming, wala yung pressure na yun kung Lady Sun lang yung meron sila sa kabila. Oo, dami pwede nila makuha dito. Pero sabi mo nga, Dash, we have the first pick agad. Wala yung bako di early to be fully effective. Kailangan syempre mabawasan din yung mga pang-counter sa kanya. Pero Diadya, responde ng kabila. Alam mo si Jaja kasi. Kapatid kasi ni Boom Boom yan eh. Ay. Si Jaja Boom Boom. Diadya, bubu. yung next na hero na ilalabas. Oo. Hindi ko alam. Totoo. Nakatag na yun sa kalendaryo eh. Di ba pa si Mengya? Oo, Jaboom. Iba pa si Mengya. Pa si Pero Mengya. given that nakuha nila yung early dito, that only means for Revenant, the long is going to be open. Yeah. So somewhat, Spear and Dash, may bahid pa rin ng pagiging aggressive. Although for the side of BSE, nandyan si Ogran tsaka si Lady Shen. Yeah, madalas hindi na natin nakikita yung Ogran being the priority, no? Yeah. Pero because nandito rin naman siya, yun yung magiging sagot naman ng kabila ng Revenant dito. Musashi is always a good answer dito. Pero sa nakikita natin right now, yung Revenant Esports, one thing that they would need is probably their mid laner. Wala silang choices, kinuha yung Lady Zen sa kabila. So Princess Frost could be a potential ban din for Black Shore dito. Oo, pero tinanggal nila yung liubang dito, no? Parang hindi nila focus yung pag-lockdown ng isang mid lane na pwedeng mabili pa dito ng Revenant. Pero on the other side, makikita natin, syempre, they have an Ogran na medyo flex pick pa. Totoo. Kasi pwedeng pwedeng gawing flash lane to, pwedeng gawing jungler din naman. Tinanggal nila si Liubang. Na nakita natin, effective yan, lalo na pagsabayan na pa ng Musashi. Okay. So in terms of middle lane dito, you could actually get the Angela. Sabihin ko pa lang, inunahan na nila. Pero kasi yung duel to the death, tapos yung brilliant, blazing brilliant. Yan! Blazing brilliance dito ng isang Angela. Napakalakas na combination na kasi na yun, especially against Alianpo, Byron, and ito mismo si Ogran. Oo. Eh nakikita naman natin dito sa kabila, no? Wala pa sila dito ang Clash Laner Mayin. Nakikita natin lagi from yesterday's games, Mayin laging available. Pero dahil nga gusto nila ng mga laban, as Sanse could also be good. Daling niya yung Musashi kasama niya, pwede sila mag-ikot-ikot sa mapa para lang mabawasan yung early game pressure na binibigay nitong Byron sa kanila. Alam mo, maganda yung lineup ng Revenant dito, no? Kung kahapon, no, napanood ng mga players natin, yung mga viewers natin, yung mga matches natin, kung sino talaga yung may aggressive na lineup, na lagi may pangpasok sa likod, sila yung nanalo. Actually, meron ding variants kahapon eh. May mga aggressive na lineup, tapos meron din mga poke na lineup. Pero kasi, dahil nga yung Yuhu 1 dito na ban out, so natanggal sa equation yon. So ngayon, head-on collision ang gusto na itong dalawang teams na ito. But I would say for Black Shore Esports, yung Sanse medyo alanganin sa kanila eh. Kasi kung iisipin mo, may Lianpo ka, meron kang Byron. So parang, once na na-telegraph kung saan nagagaling si Sanse, ang daling harangan ng barko. Yung maganda doon, meron laging haharap sa kanila. Yun talaga yung maganda dito for the side of Black Shore Esports. Pero itong Revenant, yung idea na gusto nila gawin with the composition, honestly, alam naman natin, gusto man nabunot ng Jaja. Pagpasok niya, meron silang isang target. Ma-pick off nila yung isa, pwede nila ma-take down yung buong formation ng Black Shore Esports. So yun na lang yung nililook forward ko sa gusto gawin ng Revenant Esports dito. Baga sabay-sabay na lang sila dito. Sabayang pagbigkas, ika nga. Ang gawin pag nagkakompleto na sila dito. Pero, mukhang na, tayo ito, papaunat-unat muna tayo dito, guys. Kasi hindi pa nagsisimula yung laban na kumbaga nakita na natin yung mga picks, pero mukhang di muna tayo pupunta sa ating game dito, no? But overall, nakita natin in terms of lineup na medyo palaban talaga yung dalawang team na to. Alam mo, very interesting If I'm not mistaken, Revenant is from Singapore. Yes. Yeah. Yes. So, actually, etong dalawang to, yung dalawang bansang na to, pinag-aawayan nila kung sino yung may pinakamasarap. Nakalimutan ko yung Nasi Lemak. Yung Nasi Lemak. Pinag-aawayan nila? Nila yun kasi sinasabi ng Singapore, sa kanila daw yung masarap.
sa kanila daw yung totoo. Hindi ko alam kung nasi Lemak to Pero may Iba pala, no? May pagkain. may pagkain na Ah, sinasabi na Singapore na sila yung mas masarap. May sinasabi din yung Malaysia na kapag sila nagluto nun, Mas mas masarap. masarap daw laban sa Singapore. Pero kanina nag-originate ba yon yung Ha? pagkain kaya? Hindi alam. Hindi alam. Kasi nga magkadikit lang So, talaga sila kiniklaim nila talaga yung pagkain. kiniklaim nila. Isang misteryo. Kasi alam mo, kung alam naman natin, hindi naman nila kailangan mag-away Totoo naman, dami-daming luto ng adobo dyan na iba-iba diba? yung Diba? formula, di ba? Iba't ibang lugar. May adobong Manila. Nakatikim ka na ba ng adobong may hotdog? Hindi Wala. pa, Wala pre. pa. Medyo Hindi ayan, pa, pre. Mga posibleng pwede yung gawin. But right now, let's head into the game. Simula kagad ang ating Game 1, mga kaibigan. Again, this is Series 1. Simula kagad ang laban. Oo nga, medyo nagkakaroon tayo ng palitan na Vertikalan agad. At Uy! alam dito ng side ng Blackstreet Esports Uy! na malakas ang kanilang early game. Kaya naman pinipilit nila ito. Pero Musang King, King, nahuli agad. At simula pa lang ng laro. Nag-play-by-play agad ako. Welcome to Hawk Championships Day number 2. Uy, parang... kagad. Uy! Hindi pa tapos kasi tuloy-tuloy pa rin yung laban. Pero dalawa kagad na pitas. 2 for 1 agad yung laban natin. Ang ganda sana ng idea na gusto mag-vertical dito ng Blackstreet Esports. Pero ang problema kasi ang Ogran level 1, hindi rin kasi Hindi ganun kaya. kadali. Lalo na nakuha agad nila yung kanilang Crimson buff. Nagkaroon ng way si Musashi na lumaban sa kanila. Nabawasan HP nila eh. Revenant talaga. Alam natin problema talaga ng isang Ogran is Uy, kapag early, invade mo kagad, pasukin mo kagad. Ngayon, hindi in-expect ng BSE somewhat na ready yung Revenant sa gagawin nila. But nabaliktad sila, nabaliktad sila eh. Kumbaga nakakuha sila isang kill, yes. Pero at some point, si Musang King dito, posible mong isipin na na-delay siya dahil sa nangyari. Yan. Ito, sa nakikita naman natin dito sa early parts of our game natin. Yung rotation agad ng mga mid laners natin. Kita nyo kung saan gumagalaw si Angela. Yan ang gusto niya gawin! At si Musang King, nabigyan na naman. Parang yun yung plano nila dito. Ayaw nila bigyan ng kahit anong opening dito si Musang King. To actually just farm. At nakikita mo si Lianpo nandito na rin. So kumbaga, whatever it is na gagawin dito ni Musang King, ang sinasabi lang ng Revenant, wala kang magagawa na ikaw lang. Laging meron kami. Talagang BS na binibigay kagad na as early as now to give the pressure kagad para kay Musang King. Gusto nilang i-shutdown yung jungler na kanilang kalaban dito by rotating early. As early as now, no? Wala pa tayong mga objective. Papalang na siyempre yung Tyrant natin and yung Overlord natin. But the movement is kind of a little bit super aggressive in terms of the side. Dito mismo ng Revenant. Grabe. Grabe yung ginagawa ni Tenmo. No? Talagang nag-hide lang siya sa mga brush, naghahanap siya ng opening. Kung meron magkamali sa rotation, doon natin makikita mag-shine ng isang Angela. Pero eto, just a bit of a background dito kay Musang King. Siya yung dating MVP ng last invitationals natin. Kaya dapat natin makita yung laban nata sa mid. And there is going to be a kill on Zihong. But Tenmo dito, naipit na siya, mababalibag Oy, oh. para sa Musang King. Pero si Sera nandito na at yung dalawang miyembro na rin. Death. Ay, naku. Death lang talaga, wala na. Wala nang duel eh. Death na lang. Death na lang. Patay na kaagad Napatay. siya. Buti na lang may reaction agad coming in from the side of Revenant Esports. After ng fight na yun, Musang King hindi siya nakakaikot na maayos dito. In fairness, ang ganda ng rotation ng Revenant Ang bilis nilang rotate agad, lalo na pag kailangan ng responde Yes. sa kanilang teammates from the mid lane. Ang bilis ng parang lakad po na nila nang galing sila sa baba and immediately helping out the rest of their teammate to be able to make some counter play against their opponent. So 2-4 yung ating score ngayon, lamang dito ang Revenant. Oo, ganda ng connection na ginagawa dito kanina pa ng Blackstreet Esports. No, talagang, rather, Revenant Esports, naghahanap lagi sila ng mga opening dito para sa members ng Blackstreet. Kasi alam nila, right now, Ogran is not in a good spot. Hanap tayo ng way para i-take down yung early game niya. Alam mo, ang pinaka-mapapansin mo talaga dito is ang pinaka-kumukuha ng info si Jaja. Yes. Tapos, kahit pa paano, kung makita ni Jaja na walang tao dun sa gubat ng kalaban, tsaka papasok yung Angela. Alam naman natin yung Angela, napakadaling ilocate yan eh. Kumbaga, hindi naman nagdadash-dash sa mga pader-pader yan eh. So ngayon, eto na, yung Tyrant, gino-go na dito ng mga members Ayan na ng siya! side ng BSC. Pero Sanse, doon sa may likod, nahuli nila, nakuha nila yung extra damage na binibigay nung objective. But right now, tumbahan yung mga members dito, kaliwat kanan at si Sarah
ang nawala. Siya lang nawala. Sobrang lalim nung pasok ni Seira doon. Pagpasok niya kasi after niya, nag-flash pa siya doon sa likod pero hindi niya naman napatay. Walang follow-up from Revenant Esports kaya siya lang yung namatay doon sa laban na yun. Sobrang iwaiwalay sila. Sakto rin yung ginawa ni Musang King dito by zoning them out. Ginamit yung Conductor of Soul para magkaroon siya ng sustainability and mag-survive siya in that particular team fight. That is why nakuha na nila yung Tyrant dito. Nagkaroon pa sila ng isang kill. And this is going pretty good para sa Black Crew. Ganda ng adjustment na ginawa ni Jedo, no? Di ba, Yes. kanina pa natin sinasabi na si Angela laging didikit sa brush kasi magugulat na lang siya. Ang ginawa niya, tinalam niya kung, ayun, no, tinan mo, pumapak siya sa brush, sabi niya, Angela, wala kang kapangyarihan dito. Mag-isage kami na mag-isage, pero right now, oh my God, the Shihong! Ang ganti ng api. Ang Ginantihan! ganda. Ang Ginantihan niya! Putok! Grabe yung ginawa niya doon, no? Hinantay niya talaga mag-teleport, makita agad si Tenmo dito. Nung nakita niya si Tenmo na magkakaroon ng opening, after that knock-up, saktong-sakto talaga yung timing. Hindi in-expect ni Tenmo yun. And half pa yung HP niya kanina. No? Parang buhay na buhay pa siya. Pero nagulat tayo. Biglang nawala na lang yung HP niya bigla. And we're going to see the replay. Oo, makita natin dito sa replay yung last fight natin. Tingnan mo si Seiro, sobrang lalim niya. And yun na nga, yung sinasabi rin kanina ni Spear, na yung pagkukuha ni Musang King na attention ng lahat, yun talaga yung naging rason kaya walang follow-up from Revenant Esports. Buhay na buhay. Conductor of Soul, sustain. Tapos konting tulak yan. Oo. Knockback yan sa kanilang kalaban. Kaya naman talaga naging maganda yung pabor pa dito sa Black Crew. Yung mga nangyayari. Actually, Spear Dash, yung line-up na ginagawa dito ng side ng, yung line-up, yung team fight na pwedeng gawin dito ng Revenant is they need to be one sa kanilang mga targets. Pero, oh my, grabe naman yung mga laban, grabe naman yung mga engage. Kung saan-saan nang gagaling. Oo, nakita pa natin may Prison Sprite silang ginamit dun sa fight na yun. Pero ito yung gusto ko mangyari dito. No? With Revenant, looking at what's happening, nauubusan sila ng resources kaya napo-force sila maging desperate dun sa mga fights natin. And just like that, kanina lamang dito yung Revenant eh. Sobra. Sa isang uglap lang, after that Tyrant team fight, nagkaroon na bigla ng parang spike dito. Ang Black Shrew, and slowly but surely, we're seeing them going for the power spike na kinakailangan nila. Nakuha po nila yung first kill sa team. And actually, kung papansin mo dito, yung difference na ginagawa nila playstyle dito Uy. is they're actually going to the top lane at papakusahan nila yung Sera dito. Pero napakaganda naman nun. Inanuhan. Nag-flash. Sabi ni Byron, sige, sasaluhin ko to. And this is where it all falls up, no? Ay, Ito yung naku! mahirap, boy! Pumasok ulit! Grabe ka naman, She! Buhay siya, oh. Buhay na buhay! Ano pang ginagawa mo? Parang sinasalo mo lahat ng problema sa mundo. Sinalo niya. Sabi niya, guys, dito kayo sa likod ko. Ako na. Problema Ako niyo. na. Ano bahala? Kinakapan niya lahat. Yung damage reduction niya dun sa passive, yun talaga, if naka-full stacks talaga yung damage reduction niya, talagang pwede niya gawin yun. And what's happening right now, no? Revenant, dahil sa composition nila, napo-force sila na maghanap ng mga fights kasi yun talaga yung gusto nila gawin sa composition. Yeah. Pero itong Black Shrew Esports, they have the luxury to be reactive, they have the luxury to be proactive. Kaya Revenant Esports, sige mo, naghahanap pa rin sila kasi yun talaga yung goal ng composition nila eh. Pero kasi sa ngayon sila Jihong, meron silang pang rush check eh. So Yes. parang may mga ways sila to not get trapped doon sa mga patibong na ginagawa ni Angela. Pero with that ultimate, si Jay dito sinubukan niya kahit paano na mag-engage. But with this one, nandiyan na si Sanse. Nandiyan na yung, ano, yung barko, yung Jaja, barko! Yung barko! Naku, Oy! yung barko! Nauntog yung barko! Pero Titanic! nandito na galit na siya. Sabi niya, it's my turn! It's my time! Late ako ng dating, pero wala na akong kampe! Tumpahan sila dito, sinong pumasok? Naku po! Nagkamali ng liga na pinasok! Naku! 4 people yung napatay dun sa fight na yon. Sobrang late ng mga reactions from Revenant Esports. Yung hinahanap nating reaction sa kanila nung early parts of the game, late sila dito, di tumama yung set sail, late si Raven na pumasok, dalawa lang tuloy na patay nila dun. Oo, tsaka ano ba yun? Nakita na, kitang-kita sa camera, yung ano, pagkauntok ng barko. Lumubog, men, Iba yatang, lumubog. Ibang ano yata, iba yata yung nilalaro dito ni, ano ha? Nagano? Ni Kuya Sira. Winiktap ata. Winiktap. Oo, Pag din nga ako. sila Oy, oh! winiktap Ayan ka, po. diretso Yan na ay sa Roro. target yun, pero wala talagang tinatamaan. Ayaw talaga. Men, di nila mapatay. Uy, si Musang King! Ang kulat ni Musang King kahit yung Blazing Brilliance. Wala nang damage na Sinasalo binibigay. lang, oo. Si Sera dito, iniwan na Ayun kay Shihong. lang. Pero Naku, si Shihong dito, samahan naku, nyo. napakaganda na Splendor O, si na Sera. magagamit doon. Pero buhay pa rin si Shihong. Parang PSE tapos na. turning the Tapos na tides. yata. At
unti-unti nang bumabakbak ng torre dito sa may gitna. Hindi magmamadali ang BSC. They know they have all the time in the world. Disaster na naman yung nangyari dito sa Revenant Esports after ng isang laban lang na nakita natin sa kanila, natalo sila. Simula nun, talo na sila sa Wala mga na, susunod sunod-sunod na fights. na, Yung Blackshore Esports, sila na yung nagdidictate ng game. Nagiging desperate sila for the fights and wala silang makuha. 8K gold lead na tayo ngayon. Patuloy pang dumadagdag yung ating gold lead. Lalo na ngayon, we're about to reach 10 minutes of the game. Up na yung ating Shadow Lord. Ayan na naman. Overlord. Ayaw talaga magpatinag. Grabe si Jay, oh. Bunat. Ito yung super marinated na, no? Na baka. Yan po. Oh. Yeah, Chris Pillan pa ba yan? Yan. O yan o. Handa na ba Tignan kayo? mo na naman, Ayun, oh. handa na ba kayo mga bata? Oo. Ay, ano ba yan? Boy, oy, nandun sa likod. Naku po. Nag-U-turn. Ayan na siya! Ang layo ng inabot. Pero si Shane tinamaan at nandito na. Mga kaibigan, si Shang. Yung mga bash sila. Ay, Byron, wala. sila. Wala talagang magawa. Tapos namin. Si Kaiben, nag-infinite bastes siya. Grabe, sobrang Kaso, layo. yun na talaga yung panlaban. Ang layo nung nagagawa nung Sansi nila kung saan umiikot. Lagi siyang late. Si Sierra parang ano eh, sa Commonwealth eh. Yung Commonwealth kasi ang layo ng U-turn niya. Sobra, men. Sobra. Malayo U-turn pag nasa Commonwealth ka, parang ganun yung galawan dito ni Sierra. Partida, walang traffic doon ngayon ha. Kaya tignan mo, yung U-turn niya, ang layo pa rin. Ang hirap talaga. Literal lang umiikot ng globo. Ano pupunta dyan ng drag, ano yun, Over- tapit ng ano Oo, eh. ng Overlord. Oo. Pero alam nyo, kidding aside Ah. yun din talaga kasi yung problema ni Sierra. We did talk about this earlier. Yes. Na dahil sa sobrang daming pwedeng tumapat, Yes. kailangan nyo humanap ng isang off-angle para makabangga siya doon sa mga proper